Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinasisimulan ang isang buwang pagkaparangal sa Mahal na Birhen, ang Birhen de las Flores. At kalinsabay nito ay ang ating paggunita sa kapistahan ni San Jose, ang patron ng mga manggagawa. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa pagkuliran at pagdalangin ni San Jose, na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe, at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan. At isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila.
Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo. At ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba itong anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon na maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagsisimula po ng pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, binanggit natin minsan sa ating pagninilay na we are the Easter people. Tayo, ang simbahan ay nabuo, nahubog sa pamamagitan ng pananampalataya sa muling pagkabuhay. At ito yung patuloy nating ipinapahayag sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At ang paanyaya sa atin dito ng Panginoon ay patuloy tayong makibahagi sa gawain ng pagliligtas. Patuloy tayong makibahagi sa gawain ng pagliligtas. At ito mga kapatid, ang siyang mensahe sa atin ngayong unang araw ng buwan ng Mayo, sa karangalan ng mahal na Birhen de las Flores at gayon din sa karangalan po ng mahal ni San Jose, ang kanyang esposo, ang patron ng mga
manggagawa. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa mga gawa ng mga apostol, ay nagkaroon ng isang mabigat na pagtatalo. Ang grupo ni San Pablo, Bernabe at hindi ng mga Pariseo. At ano yung naging pagtatalo nila? Tungkol sa mga hintil na naging Kristiyano. Tungkol sa mga hintil na nagsimulang sumampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi po kasi ng mga Pariseo, kinakailangan ang mga hintil na sumampalataya ay sumunod sa kautusan ni Moises at gayon din kinakailangan nilang magpatuli. Kinakailangan nilang magpatuli para sa gayon ay maligtas sila. At ito yung mahigpit na tinutulan ni San Pablo at Bernabe. Kasi lumalabas para bagang napapawalang bisa yung pag-aalay ni Jesus sa kanyang buhay at gayon din ang kanyang kamatay at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng lahat kung hindi magpapatuli ang mga hentil. Para bagang yung pagtutuli ang magiging daan patungo sa kanilang kaligtasan. Kaya ito'y mahigpit na tinutulan ni San Pablo at ni Bernabe. Kasi para sa kanila, sapat na yung ginawa ng Panginoon para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Sapat na ang ginawang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At kaakibat naman nito ay ang ating pananalig sa katotohanan ito ng ating pananampalataya. Naligtas na tayo ng Panginoon at ang kaganapan ng pagliligtas ay mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus kung kaya't ang gawain ng pagliligtas ay patuloy na nagaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Alalaong bagay, ang bawat isa sa atin ay kumikilala na meron tayo malagang gampanin para sa gawain ng pagliligtas. At sa gawain pagliligtas sa ito, mapalad tayo sapagkat pinagkalooban tayo ng simbahan ng katauhan ni San Jose at gayon din ng mahal na Birheng Maria. Si San Jose, sa ating pong simbahan, dalawa po ang kanyang kapisang ipinagdiriwang natin taon-taon. Yung unang kapisahan po niya, ipinagdiriwang natin tuwing March 19 bilang esposo ng mahal na Birheng Maria. At yung unang araw ng Mayo ay pinagdiriwang din natin ang kanyang kapistahan bilang patron ng mga manggagawa. Pero bakit nga ba siya tinalaga ng simbahan sa pangunguna ni Pope Pius XII bilang patron ng mga manggagawa? Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng mundo, nung panahon ng 20th century, ay unti-unti umuunlad ang buhay ng tao. Natawag nila itong Industrial Revolution. At sa pagunlad ng ekonomiya, na isasantabi po ang dignidad ng mga manggagawa. Kasi nga, maganda ang ekonomiya, pero sa pagganda ng ekonomiya, yung mga manggagawa ay napapabayaan. Na para baga ang trato sa kanila ay mga machine na walang oras ng pagpasok o yung oras sa kanilang ng kanilang paggawa ay hindi iginagalang. Kaya mula doon sa kanong karanasan, ang mga komunista na bansa ay nagaklas. Ang mga komunistang bansa ay nagaklas dahil lamang sa ganong sitwasyon. Pero dahil nga komunista, hindi ito naayon sa turo ng simbahan. Ito naman ay para sa kapakanan ng mga manggagawa, pero iba yung nagiging pananaw tungkol sa mga manggagawa, tungkol sa kanilang paggawa. Kaya bilang tugon ng simbahan, ay pinagkaloob sa atin ang katauhan ni San Jose bilang patron ng mga manggagawa, na ang dignidad ng paggawa ay makikita hindi sa kung ano lamang kung ano kaya mong gawin, kundi sa kung paano mo ito magagawa.
Maliit man o malaki ang iyong gawain, ang mahalagay pagiging tapat sa iyong gawain. Doon natin makikita yung karangalan ng paggawa. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, nung si Jesus po ay umuwi sa kanyang sariling bayan, nangaral, pero mga kababayan niya, nagtaka. Saan niya nakuha ang kanyang karunungan? Paano niya nagagawa ang mga bagay na ito? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Para bagang minamalit nila yung buhay ng isang manggagawa. Kaya si Jose bilang isang manggagawa ay ibinibigay sa atin bilang huwaran sa paggawa. May katapatan, may pagmamahal, may dignidad na parating ipinamamalas sa kanyang buhay. Siya'y nakiisa at nakibahagi sa gawain ng paglilingkod sa pamamagitan ng sa gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pangangalaga niya sa kanyang mag-ina. Kaya nga po sa prepasyo, sa karangalan ni San Jose, anong sinabi doon sa prepasyo sa misa? Si Jose ay naghanap buhay para sa kanyang mag-ina. Si Jose ay naghanap buhay para sa kanyang mag-ina. Mga kapatid, ano man ang gawain natin? Sa opisina man ito, sa kalsada, sa bukid, sa karagatan, ano man ang ating gawain. Ang parating pakaisip natin, ito'y pamamaraan nating tayo'y nakikibahagi sa gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging tapat natin sa anumang gawaing iniatas sa bawat isa sa atin. Pangalawa, ang katauhan ni Maria. Si Maria naman ehemplo ng bawat isa sa atin. Ehemplo ng pagsunod, ehemplo ng pagtitiwala ng lubusan sa pamamaraan at pagkilos ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, bilang pakikibahagi sa gawain ng kaligtasan, malas kong sinasabi kapag ka Flores de Mayo, tumbasan natin ng kabutihan ang bawat bulaklak na ihahandog natin sa mahal na ina. Tumbasan natin ng gawang kabutihan ang bawat bulaklak na ihahandog natin sa mahal na Birhen Maria. Yung gawang kabutihan ang siyang parating ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan. Maging mabuti, gumawa ng kabutihan. At ito yung ihandog natin, hindi lamang sa mahal na Birhen Maria, bagkus sa kanyang minamahal na anak na si Jesus. Sa anumang gawain natin, mangibabaw sana parati ang kabutihan at ang pagiging mabuti ng bawat isa sa atin dahil ito'y pamamaraan natin ng pakikisa at pakikibahagi sa gawain ng kaligtasan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangailangan, ating itutugon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan
Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista, naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante, naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal ng paggawa sa hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ngayon po ay ating gaganapin ang pag-aalay ng bulaklak sa Nuestra Señora de las Flores.
Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain. Ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan na mga handog na aming iniaalay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugnita si San Jose, ang patron ng mga manggagawa. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan na iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isilang ni Mariang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay.
Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. At magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't rinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papatawad na sa nagkakasala sa amin. Mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Humayo't maglingkod sa dasal maging mapalad sana'y tanggapin. Tanging pangarap ko sana'y bigyang dahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang malo na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa limbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.